Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Jerusalem, sa bayang muda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. So, magandang gabi po muli sa ating lahat, mga kapatid, sa kaorosang ito. So, bago ang lahat, nais ko munang magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondo Priam Bonanza. At sa aming mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles, na kinabibilangan po ng aming regional director ng region to, Haring Edgar Palor Ligutom.
at sa mga 70 prophets na kinabibilangan po ng inyong lingkod dito po sa province of Quirino, Haring Alex Ancheta. At sa mga municipal leaders na kinabibilangan po dito ni Haring Abraham Bayan. Yan po ang municipal leaders ng Aglipay, Quirino. At sa mga barangay leaders down to Purok leaders. At sa aming mahal na Pangulo, ang aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Riambunansa, na siya po ang aming president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa aming Hari Adolfo Riambunansa, na siya po ang aming president ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, mapagpalang oras po sa ating lahat o magandang gabi sa lahat buong Pilipinas, maging sa buong daigdig. So, mga kababayan, sa oras na ito ay narito po tayo upang magbahagi o magpahayag ng programa ng Diyos o ng mga nakatagong lihim. Ulit po natin. Yung mga nakatagong lihim ay dapat po nating maintindihan at malalaman, maunawaan para sa ganon ay hindi na po tayo mahirapan sa paghahanap doon sa kanyang tinago o inalis. Ano yung kanyang inalis? Yung kaharian. Saan po ito niya inalis? Inalis po doon sa bansang Jerusalem. At ang kanyang kaharian ay ibinigay po ito sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya yan po yung aming papatunayan sa inyo ayon sa aming mahal na dakilang guro, ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Hari Pilimon Ondok Riambunansa, na ang papatunayan po namin sa inyo sa oras na ito, sa gabing ito, ay ang ating bansang Pilipinas ay siya na po ang kaharian ng Diyos. Yan po ang ating papatunayan para maintindihan po natin itong mabuti na ayon sa ating mga kaisipan ay mahirap po natin itong paniwalaan na dito ba talaga sa ating bansang Pilipinas yung plano ng Diyos sa daigdig. Kaya nga po, ito po yung aming ibabahagi sa inyo na dapat po nating malaman sa buong Pilipinas maging sa buong daigdig na ang plano ng Diyos ay dito na po sa ating bansang Pilipinas. Na ang ating bansang Pilipinas ay isa, hindi lang sa isa, napakapalad pong bansa, lalong-lalo na yung mga nakatira dito sa ating bansang Pilipinas. Lalong-lalo na o ang mga Pilipino. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, na yan po ang napakalaking plano ng Diyos sa daigdig na maraming naghahanap, na napakaraming naghahanap sa kaharian ng Diyos. Yan, unang-una, hinahanap ang Diyos, hinahanap yung kaharian, hinihingi yung kaligtasan, hinihingi po natin yung buhay. Yung buhay na walang hanggan. So, ano po ba yung buhay na walang hanggan? At ano rin po yung kaligtasan? Yan po yung isa sa mga ating ipapaliwanag sa gabing ito. Sapagkat napakalaki ang plano ng Diyos sa daigdig. Hindi lang po ito namin ito ipapaliwanag na parang pangsarili lamang. Kundi ito po ay plano ng Diyos sa daigdig. Na ang plano ng Diyos sa daigdig, inuulit po natin, ay ang pagtayo ng kaharian. Sapagkat kung ating maalala yung mga nakaraan, mula pa doon sa
unang lugar na yan po nag-umpisa ang Diyos na kanyang mga paglalang, doon po sa lugar na Eden, ay alam po natin na ang nilalang ng Diyos doon na mga tao ay nagkasala o nagkasala. Unang-una po dito, si Adan. Yan. Kaya nga, ang plano sana ng Diyos ay doon pa sa Eden. Doon lang po sana sa Eden yung plano ng Diyos. Subalit, ay dahil sa kasalanan na nagawa ng tao na nilalang ng Diyos, ay binago ng Diyos yung naging plano doon sa lugar na Eden. Kaya nga, ang kaharian ng Diyos, tinayo doon sa Babylonia o Eden, subalit, ito po ay natapos din. Binigyan ng Diyos ng sukat ng panahon. Pangalawa, doon po sa Medo-Persia. Doon po ang plano ng Diyos muli. Pangalawa. Pangatlong plano ng Diyos ay doon po sa Greece. Doon po muli tinayo ang kaharian ng Diyos. Pang-apat na plano ng Diyos sa buong mundo ay ang bansang Roma. So doon po tinayo muli ng Diyos ang kaharian. Kaya nga pang-apat ang Roma na naging kaharian sa buong mundo. Ngayon ay natapos na ang apat na bansang ito. Natapos na. Kaya ang tanong, itatayo pa kaya muli ng Diyos ang kanyang kaharian? Na yan po ang napakalaking plano ng Diyos sa daigdig. Na baka ang alam po natin ay tayo ay nanampalataya na lang. Tayo ay naging nilalang na lang ng Diyos na walang kabuluhan o di kaya may hangganan na lang po yung ating buhay. Kaya nga dapat po nating maintindihan o malaman yung plano ng Diyos para sa ganon ay maunawaan po natin yung salitang kaligtasan at buhay. Ngayon, kung hindi po natin ito maintindihan, ay kahit gaano pa po tayo katagal sa ating pananampalataya, ay meron po tayong hahantungan ang salitang kamatayan. Kaya nga, ang plano ng Diyos na dapat po natin itong malaman o maintindihan ay yung pagtayo ng kaharian. Kaya nga kung ating tatanungin, itatayo pa kaya ng Diyos ang kaharian o di kaya hihingiin na lang natin? Yung paghingi o pagtayo, meron pong pagkakaiba yan. Hindi naman pwedeng hingiin natin yung kaharian na hindi pa naitayo. Diyos po ang magtayo ng kaharian. So, yan po yung plano ng Diyos sa daigdig. Kaya nga, mga kababayan, na mula pa doon sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, na doon sa Kanya na ibigay ang napakalaking plano ng Diyos na dapat pong maitayo muli doon sa Jerusalem. Pero ang tanong po natin, naitayo po ba yung kaharian doon? So, hindi po naitayo doon yung kaharian na plano ng Diyos. Bakit? Anong dahilan? Bakit kaya hindi naitayo? Samantalang Diyos na po yan, dapat siya yung masunod. Kung ating iisipin, ang masusunod po ay ang Diyos. Diba? Kung iisipin po natin ay talaga sanang lahat ng mga kilos at gawa natin ay Diyos ang masusunod. Subalit, ang katanungan po natin, bakit kaya hindi naitayo muli ang kaharian sa Israel? Kaya nga,
sa panahong yan ng ating Panginoong Hesus, na ipinangaral niya ang kaharian ng Diyos, ang tanong po natin ay tinanggap po ba ng mga tao? Madaling sabihin, madaling tanggapin. Pero ang tanong, madaling tanggapin yung kaharian. Subalit ang tanong, tinanggap ba yung nangaral ng kaharian ng Diyos? Ha? Madali po nating sabihin na yung kaharian ng Diyos ay mapapasa atin. Madaling sabihin na tayo nakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero ang tanong, tinanggap ba yung magtatayo ng kaharian? Kaya nga, mga kababayan, kung ating iisipin doon sa bansang Israel, ay hindi po tinanggap yung tao na dapat magtayo ng kaharian. Sino yung tao na kanilang nakikita doon? Na ang kaniyang dala ay magtayo ng kaharian. Walang iba, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga yung kaharian ng Diyos na hindi tinanggap o hindi naitayo ay inalis. At ibinigay po ito sa isang bansa ayon sa nakasulat sa Matthew 21:43. Na sinabi ng Diyos na alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, yung malaking plano ng Diyos sa daigdig, ay yan po yung dapat nating malaman. Dapat po natin itong intindihin. Para sa ganon, ay hindi po tayo umaasa sa mga hindi natin nalalaman. Madaling umasa na ang Panginoon ay kilala natin. Madali nating asahan na ang Diyos ay mapagmahal. Subalit, mayroong napakalaking plano ang Diyos. Kung alam po natin yung salitang plano. Ano yung plano ng Diyos? Yung pagtayo ng kaharian, sapagkat ang magtayo lamang ng kaharian ay ang Diyos. Siya lang po yung maghari. Ayon po sa nakasulat sa banal na kasulatan sa awit, Salmo. Ayon po sa Salmo 47:2. Kung ating babasahin, mga kapatid. Ayon sa banal na kasulatan, ang sinasabi ng Diyos na nakasulat ayon sa kanyang plano ay ganito ang nakasulat sa 47:2. Ganito po ang sinasabi ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ang kataas-taasan ay kakilak-kilabot, isang dakilang hari sa buong lupa. So yung binasa po natin ay yung Panginoon ay kakilak-kilabot, no? Kaya kung marinig natin yung salitang kakilak-kilabot, kung ating itong basahin, ang salitang kakilak-kilabot na siyang hari sa buong lupa, ay talagang lahat ng kanyang kagustuhan ay masunod. Sapagkat ito'y kakilak-kilabot, no? Na hindi yung kagustuhan ng tao lamang ang masusunod sa pagtayo ng Diyos ng kanyang kaharian, sapagkat ang Diyos ay kakilak-kilabot, no? So kinakailangan na pag itayo na ng Diyos ang kanyang kaharian,
ay kailangan pong masunod yung kanyang mga kagustuhan na hindi yung kagustuhan po natin. Yung hinihingi po nating kaharian ay kailangan na tayo ay magsanay na mabuti. Mag-practice tayong mabuti kung paano kaya natin ito sundan ang salitang kakilak-kilabot. Diba, Haring Marsan? Sapagkat ang Panginoon ang kataas-taasan. Kataas-taasan ay kakilak-kilabot, isang dakilang hari sa buong lupa. Baka mabasa po ninyo ito ay magalit kayo sa Diyos kasi kakilak-kilabot, no? Pag makabasa tayo dito sa Biblia ng matatapang, ay baka magalit din tayo sa Diyos. Ay hindi po natin yan gagawin sapagkat siya ang nagplano ng lahat. No? Siya ang nagplano ang lahat. Kaya nga siya yung hari ng buong lupa. Kaya nga kung maitayo na ng Diyos yung kanyang kaharian, ay isipin na po natin kung ano yung magiging dapat nating sundin sa kanyang kaharian na hindi lang po yung kagustuhan ng ating pagkatao. Kaya nga yung kaharian ng Diyos na dapat maitayo sa Israel sa panahon ni Jesus Christ ay, naku, mga kababayan, hindi po tinanggap talaga. Hindi po tinanggap ng mga tao. Bakit? Sapagkat hindi nila nakilala yung kawangis nilang tao, parehas na Hudyo. Hindi nila nakilala yung nagdala ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, walang ibang ginawa ng mga tao doon ay puro batikos, paninira. Puro paninira ang ginawa nila doon sa magtayo sana ng kaharian sa Israel. Paratang. Puro paratang. Kaya nga, wala tayong magawa kung sasabihin ng Diyos, ayon sa Matthew 21:43, na sinasabi ng Diyos, alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya nga kung ang kaharian ng Diyos ay itatayo sa isang bansa na nagkakabunga, ay wala pong pagkakaiba doon sa salitang kakilakilabot. Kataas-taasan. Kaya nga, pasalamat tayo na marami tayong meron tayong mga Biblia na binabasa sa paghahanda sa kanyang kagustuhan. Kaya nga pag binubuklat natin ang banal na kasulatan ay hindi lang puro matatamis ang babasahin natin dito. Kailangan din po nating basahin dito yung mga ayaw ng Diyos. Pag makabasa kayo dito ng ayaw ng Diyos, magalit kayo sa Diyos. Huwag niyong gagawin yan. Walang ibang masunod kundi yung magbigay ng buhay, yung magbigay ng kaligtasan doon sa tamang panahon. Kaya nga yung kaharian ng Diyos na dapat itayo sa Israel ay talagang hindi po na itayo doon at inalis at ibinigay po ito sa isang bansa. So anong bansa ang tanong, mga kababayan?
walang ibang bansa na pinatunayan ng aming mahal na guro, mahal na Haring Pilimon Undok Riambunansa, kundi ang ating bansang Pilipinas, sapagkat ayon sa nakasulat, kung atin itong babasahin, naalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansang nagkakabunga. So ano po ang nagiging sitwasyon doon? Ano yung pagkaunawa po natin doon sa salitang bansang nagkakabunga? Kaya nga titignan natin ang sukat ng panahon. Kung anong bansa yung binigay ng Diyos ayon sa nakasulat na bansang nagkakabunga. So may sukat na binigay ng Diyos o sukat ng panahon na binigay ng Diyos para labis po natin itong maintindihan kung anong bansa. Para hindi na tayo magturo-turo doon sa himpapawid. Sapagkat bansa ang binanggit ng Diyos sa mga nakasulat, liban doon sa salitang kataas-taasan. Ano pa yung pangalawa, Hare? Kakilak-kilabot. Kahit binabasa natin yung kakilakilabot, kung hindi natin makilala yung nagtayo ng kaharian, di wala din. Kakilakilabot talaga. Di po ba? Sa isip natin ay ang Diyos talaga ang masunod. Pero dapat kailangan na alamin natin yung mga lihim sa banal na kasulatan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay ibinigay na po ito sa isang bansang nagkakabunga. Kaya nga, doon sa dulo ng binasa natin na bansang nagkakabunga, walang ibang bansa, kahit tignan po natin ang buong mundo, walang ibang bansa ang isinigaw na bansang nagkakabunga, kundi ang ating bansang Pilipinas. Kailan? Sa taong 1523, Philippines is a Christian country. Sana po ay maintindihan po natin. Walang ibang bansa na isinigaw sa taong yan. 1523, bansang Pilipinas lamang po ang nakakuha sa tamang sukat na binigay ng Diyos. Kaya nga kung dadalhin natin ang sukat ng panahon, kinakailangan nating tignan ang kilos at galaw ng daigdig para mahanapan po natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nagbigay siya ng mga sukat para malaman natin kung anong bansa, sapagkat napakaraming bansa sa buong mundo. Kaya titignan natin doon sa sukat o binigay ng Diyos na mga numero. So anong sukat? 1523. April 14, 1523. Philippines is a Christian country. So, Christian country naman, hindi naman kaharian ng Diyos. Alam ko mabilis kayo mag-isip, mga kababayan. Pero, ayon sa nakasulat, ulitin ko sa inyo, alisin ko sa inyo ang kaharian at ibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ang masakit doon, walang address. Pero sinasabi na po namin.
Walang address, pero mayroong mga binigay ng Diyos na mga palatandaan na bansang nagkakabunga. Kaya nga ang tanong kailan? Anong taon? Sa taong 1523. Ha? Anong sinigaw sa taong yan? Philippines is a Christian country. Unawain po nating mabuti, mga kababayan, yung salita ng Diyos. Kaya nga pasalamat tayo na mayroong pinahatid ng Diyos sa mga sinasabi po nating banal na kasulatan o Biblia, na dito natin titignan yung mga nakahula. Kaya lang, ang makapagbukas lamang po nito ay yun din pong nagsara. Hindi na naman pwede na nung nakita natin o nabasa na natin ang Biblia ay tayo na yung magbukas, na hindi man siyang magbubukas, ay mahirap po yata yun. Sapagkat sinabi ng Diyos ayon sa Isaiah 22:22 na walang magsasara at walang magbubukas. Walang magbubukas, walang magsasara. Sinabi ng Diyos, ako ang magsara, ako ang magbukas, walang magbukas at walang magsasara. Bakit? Siya lang ang magbukas. Kung anong bansa yung binanggit ng Diyos doon na sinabi niya na aalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya nga ang Diyos ay gumamit ng mga history sa daigdig. Diyos po ang gumawa ng history sa daigdig. Hindi lamang po pang sariling kaisipan. Anong klaseng history ang ginawa ng Diyos? Sa banal na kasulatan. Unang-una, naghari dito si Saul. Saan? Sa Israel. Pangalawa, si David. Pangatlo, si King Solomon. Ayon sa 1 Chronikas 1:1 o 3:1, mga kapatid, na si Saul ay naghari sa loob ng 40 years. At maging si David ay naghari din po ng 40 years ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Ayon po sa Kronikas na mababasa po natin ng ganito. So, yan po yung sinasabi ko na history o plano ng Diyos na pagtayo ng kanyang kaharian. Mga kapatid, para labis po natin itong maunawaan. May mga mababasa po natin sa banal na kasulatan na mga pangyayari o kaganapan sa daigdig. So, pag nabasa po na ba natin yon ay sapat na ba? O gagawin na lang po natin itong parang history o lumipas na mga panahon? Ay hindi po ganon, mga kapatid. Ito po ay gagamitin ng Diyos para malalaman po natin kung ano yung kaganapan sa buong mundo. Sapagkat kung hindi natin po ito malaman, ay mahirap po yan, mga kapatid. Kaya nga, na ayon sa nakasulat sa Kronikas, Kronikas 1:1
Basahin po natin ang Kronikas. Kronikas. Si Uno yan tayo. Bibigyan natin. Mahigpit. Tagal na. Kronikas. Dito. Dos Kronikas tayo. Kronikas. Kronikas. Hari sa mga pasada. Ha? Ay, Uno Hari. Ay. Uno Hari. Basahin po natin. 14. Tagal na yung Bible natin. 5:4. Hindi sa Kronikas. Dos Hari. Wala pa rin. Mga kasulat. Solomon ito eh. Solomon. Kronikas na yun. Kronikas. Dos Kronikas. Tingnan mo nga naman ano. Hindi ko pa maalala. Tingnan ko nga dito. Kronikas. Kronikas na lang ko. Kronikas. Hari. Sa panahon ni Saul. Tingnan mo nga dyan na rin. Hari ni Saul. Kronikas. Kronikas. Dos Kronikas. Saglit lang mga kapatid at hanapin lang po natin yung nakasulat sa banal na kasulatan. Para may bahagi po natin ng maayos yung istorya ng Diyos sa daigdig na ginamit ng Diyos sa mga hari. Ibasa mo yan, Ari. Kung mahanapan mo. Kronikas. Kronikas yun. Hindi ko marin.
Uno Crónica. Crónicas. Tagal na. Crónicas. Nandiyan na? Ibasa na? Kung nandiyan na? Ha? Sawali ako. Wala pa? Crónicas. Suglit lang mga kapatid. At hanapin lang natin yung mga naghari. Yung naghari. Ano ba natin mababasa dito? Yung kay Saul? Pinami? Oo. Yung 40 years. Samuel ba yan? Ano Samuel? Okay. Samuel. Ano Samuel? Diba? Kasi ako nakakalimot din eh. Matagal tayo dito ah. Hanapin mo nga dito, Are. Yan. Kaya nga mga kapatid, na ang istorya ng Diyos sa daigdig na magmula kay Haring Saul. Yan. Kay Haring Saul. Na siya po ay naghari ng 40 years. Ang kasunod po nun ay si Haring David. Pangatlo ay si Haring Solomon na naghari din po ng 40 years. Kaya sa panahong yan na si Haring Solomon ay natapos itong naghari sa taong 997 BC. Yan, 997 BC na binigay ng Diyos na sukat ng panahon para sa pagtayo ng Diyos ng kaharian. Na doon na po muli naitayo ang kaharian sa Babylonia. Babylonia. Na sa pamumuno ito ni King Nabucodonosor. Na hari po yan sa buong mundo. Subalit ang Diyos ay nagbigay ng tamang sukat ng panahon para yung pag-alis ng Diyos ng kaharian sa Israel. Na ang binigay ng Diyos na sukat ng panahon ay 997 BC. So ang binigay ng Diyos na sukat para mahanapan natin ang kaharian ng Diyos ayon sa Revelation na mayroon pong numero na binanggit doon ng Diyos na 1,260 doon sa dalawang pakpak ng agila. Kaya dalawa naman po ito.
Kaya kung ating itong pagsamahin ang dalawang pakpak na may sukat na 2,520 at kukunin natin ang 997 BC na ang 997 BC para malaman natin kung anong bansa ang tinuturo ng Diyos o binigyan ng Diyos o doon niya muli itayo ang kanyang kaharian. Walang iba na nakakuha sa tamang sukat ng panahon ay ang bansa nating Pilipinas. Sa 2,520, kung ibawas po natin ang 997 BC, ay 1,523. Sapagkat ang nakasulat sa banal na kasulatan ay sa panahon ni Jesus Christ, naalisin ko sa inyo ang kaharian at ibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya ang sukat na binigay ng Diyos ay 1,523. So ang tanong natin, anong bansa ang nakakuha sa sukat na binigay ng Diyos? Walang iba, mga kapatid, kundi ang bansa nating Pilipinas. Kaya nga ang plano ng Diyos na pagtayo ng kaharian ay may mga history na ginamit ng Diyos. So kailangan po natin itong malaman para hindi tayo magturo kung saan-saan. May mga binigay ang Diyos na sukat ng panahon. Subalit, hindi lahat ay binigyan ng Diyos ng pagkaalam sa mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan. Meron lang po binigyan ng Diyos na makaalam sa mga nakatagong lihim o sukat ng panahon para sa pagtayo ng Diyos ng kanyang kaharian sa isang bansa na walang ibang bansa na binigyan ng Diyos, ay ang bansa nating Pilipinas. Kaya nga, ang bansa nating Pilipinas ang panglimang kaharian, panglima sa buong mundo, na dito na muli itatayo ng Diyos ang kaniyang kaharian. So, ang tanong po natin ngayon, paano kaya maging kaharian ng Diyos ang Pilipinas? Kung iisipin po natin ay talagang kung pangsarili lang po nating kaisipan, ay mahirap po yata na maging kaharian ng Diyos ang Pilipinas kung pangsarili lang po natin. Subalit, kung ang Diyos ang magplano, ay 1,000,000%. Sapagkat siya man ang magtayo ng kaharian niya. Hindi man kung sino-sino lang ang magtayo ng kaniyang kaharian. Sapagkat ang salitang kaharian ng Diyos ay hindi po ito maliitang istorya at hindi po ito maliitang plano. Yung salita po lamang na kaharian ay kakaiba na po yan. Kakaiba na po. Kaya pag nahanapan po natin ang kaharian, ay nandyan na po lahat yung ating mga inaasahan. Pag nahanapan natin o di kaya maitayo na ito ng Diyos, ay nandyan na po yung ating mga hinihingi ng mahabang panahon. Nandyan na po yung kaligtasan, nandyan na rin po lahat-lahat yung buhay na ating hinihingi. Pero, pag hindi po natin ito maintindihan, kahit buhay po natin may sukat na rin. Kaunting buhay lang ang pwede nating hawakan sa sarili nating katawan. Subalit, kung ating maintindihan at maunawaan,
ang plano ng Diyos, yung ating hinihingi na kaligtasan o buhay ay nasa loob po yan ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, tayo talaga ay mag-iisip na imposible na mangyayari yan. Kaya nga titignan po natin ang mga binigay ng Diyos na tamang sukat ng panahon. Maliban sa ating pag-explain, pagpahayag na maririnig po natin dito sa live na parang madali lang bang sabihin sa inyo na ang ating bansang Pilipinas ay kaharian. So, may mga gagamitin ang Diyos. Yung gagamitin ng Diyos, yung plano ng Diyos, kung paano maging kaharian ng Diyos ang Pilipinas, ay talagang papalitan na po yan, yung pangalang Pilipinas. Hindi naman po kaharian ng Pilipinas. Kaharian ng Diyos ang ipalit. So, ngayon, Pilipinas pa ang pangalan ng ating bansa. Unang-una, yan po ang ating magiging iisipin. Paano maging kaharian ang Pilipinas? Kasi Pilipinas nga yung pangalan. Pero yung plano ng Diyos ay kaharian ng Diyos. So, unti-unti po na babaguhin ng Diyos ang lahat. Hindi po yung babaguhin na ng tao at magkagulo yan. Diyos lang po ang pwedeng makapagbago sa lahat ng plano, sa kanyang plano na pagtayo ng kanyang kaharian. So, maging sa binabanggit po naming Pilipinas, kung ating tatanungin, may mga matibay po tayong ebidensya na binigay po ng aming mahal na guro, mahal na Haring Filimon Ondo Criambunanza, na mga talinhaga sa banal na kasulatan. May mga talinhaga po sa banal na kasulatan na yan po ang magpatunay na ito nga ba talagang bansa nating Pilipinas ang tinuturo ng Diyos o binabanggit ng Diyos. Sapagkat Pilipinas kasi, di ba? Yung pangalan ng ating bansa, minsan magtanong yung tao, may nakasulat bang Pilipinas dyan? Tingnan mo, direct to the point, kung magtanong ba kung may Pilipinas dito. Ha? Wala tayong mabasang Pilipinas dito sapagkat ang sinulat ng Diyos ay kaharian. Intindihin po natin yan. Kaharian ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos, hindi kaharian ng Pilipinas. Kaharian ng Diyos. Ha? So, lalahanin po natin yung bansa nating pangalan na Pilipinas ay pinangalan po yan ng Espanya. So, yan po yung isang ginamit ng Diyos na istorya sa buong mundo, ang Espanya, para mahanapan, para yung salita ng Diyos ay maganap kung anong bansa niya ibinigay ang kaniyang kaharian. So, may ginamit ang Diyos ng mga tao upang mahanapan, madiscover yung tinuturo ng Diyos na doon niya itayo yung kanyang kaharian. Sapagkat sinabi ng Diyos, alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansa. Ha? Bansa. So, hindi pa naman ito bansa, itong Pilipinas natin sa panahong yan. Wala pang pangalan sa panahon na yan. Sapagkat ang edad pa lang ng ating Panginoong Jesucristo ay 30 pa lang. 30. Ayon sa Lucas 3:23. Wala pang pangalan ang lugar na ito. Kaya nga gumamit ang Diyos ng mga tao upang magkaroon ng pangalan. So, ang naging pangalan nito ay hindi lang po Pilipinas ang naging pangalan ng ating bansa. Marami po ang naging pangalan ng ating bansa.
Ang naging pangalan ng ating bansa ay naging Maye, naging Lemuria, naging Maharlika, hanggang sa naging Pilipinas. Kaya nga yung istorya ng Diyos sa daigdig ay hindi po ito pang maliitan lamang na tulad ng mga tao na nag-aapura ba. Na para bang pag kinuwento mo yung kaharian ng Diyos, bukas na. So, kaya nga may mga sukat ng panahon na dapat nating intindihin o malaman. Na ito ba talaga bansa nating Pilipinas ang binanggit ng Diyos? Kasi ang pangalan nga ay Pilipinas. Subalit, kung titignan natin yung plano ng Diyos sa sukat ng panahon, ay bansang nagkakabunga. Hindi kaharian ng Pilipinas. Kaharian ng Diyos yung nakasulat. Kaya nga, pinapatunayan po natin, ayon sa aming mahal na guro, na itong ating bansang Pilipinas ay siyang magiging kaharian ng Diyos. Hindi po yung Pilipinas ang pangalan. Kaharian ng Diyos. Yan. Tulad doon sa Eden. Akala nyo, kaharian ng Eden? Ay hindi po lang Eden ang naging pangalan ng Eden. Una, naging Eden. Pangalawa, naging Mesopotamia. Pangatlo, naging Babylonia. Sa panahon ito ni King Nabucodonosor na hari ng Babylonia. O baka isipin naman ninyo, Eden na lang. May mga pangalan po na pinalitan sa plano ng Diyos. Hanggang sa ngayon, kung titignan natin ang Babylonia ngayon, yan na yung Iraq. Nabago, hindi? Nabago po ba rin, ha? Nabago. Nabago. Ang hindi lang yata nabago rito, yung Israel yung Jerusalem. Yan. Sa pamumuno ito ni una si Saul, pangalawa si David, pangatlo si King Solomon, na sila yung naghari sa Israel. So ngayon, na sana itayo pa muli doon sa Israel, wala na, hindi na po tinanggap. Sapagkat hindi po nila nakilala doon yung Diyos na sinasabi ngayon ng marami na ang Diyos nasa taas, si Jesus nasa taas. Kayo maniwala dyan? Doon ba nakatira si Jesus sa taas noon? Hindi sa baba. Doon sa lugar na Jerusalem. Doon sa Bethlehem. Wala namang Bethlehem doon sa taas. Wala namang Jerusalem sa taas. Kaya nga, yung kaharian ng Diyos, kailangan po natin itong unti-unting intindihin para yung salita ng Diyos na kataas-taasan, pangalawa, kakilabot, ay talagang magaganap na po yan sapagkat siya na ang maghahari. Kaya nga tayo na binigyan ng Diyos sa ating bansang Pilipinas na naging Christianized country sa 1523, pasalamat tayo na tayong mga Pilipino ay mabait. Kaya kung mayroon mang hindi mabait, ay spirit nila yon. Pero makita natin sa ating bansa, di ba kayo nagtataka, mga spiritual ang mga tao dito sa Pilipinas? Kahit presidente natin, kahit anong katayuan sa Pilipinas sa mga nasa gobyerno ay may mga sari-sariling mga pananampalataya, di po ba? Kaya nga isa yan sa mga magpapatunay na sa taong 1523 na tayo naging Christianized country ay kailangan matupad ang salita ng Diyos. Hinula na ng Diyos, pero hindi pa yon naganap sa panahon yan. Pero ngayon, ay naganap na.
Andyan na, nakikita na po natin yung plano ng Diyos. Unti-unti po na babaguhin ng Diyos hanggang sa itatayo na ng Diyos ang kanyang kaharian dito sa lugar po nating tinawag na Pilipinas. Itong bansa nating Pilipinas ay bagong Jerusalem na. Siya na po yung bagong Jerusalem. Ito na po yung nawawalang Eden. Nasaan yung nawawalang Eden? Doon po sa Dapitan Shrine City, parte ng Mindanao o lupang pangako. Sapagkat ang kaharian ng Diyos o tirahan ng Diyos ay tira doon sa lupang pangako na tulad sa panahon ni Abraham. Na tumira si Abraham doon sa lupang pangako. So, maluwang yung Pilipinas, pero mayroong lokasyon doon, dito, na tirahan ng Diyos, na tinawag na lupang pangako. Kaya nga, maging ang ating bansa ay Luzon, Visayas, Mindanao, para madali po nating hanapin kung anong lugar yung naging lupang pangako, di po ba? Opo. Sinong nagsigaw na lupang pangako? Walang iba si Dr. Jose Rizal. Mindanao is the land of promise. Isa yan sa mga magpatunay. Pagpapatunay. Para labis po nating makilala kung ano itong ating bansang Pilipinas. Hindi lang naging Mindanao yan, hindi lang naging Luzon yan, hindi lang naging Visayas yan. May plano ang Diyos sa lahat ng pagkakilanlan sa kanyang kaharian. Kaya nga, mga kababayan, may mga tinatawag po, sinasabi po natin dito sa banal na kasulatan ayon sa aming mahal na guro, na mga talinhagang salita, may mga prophecy, may mga history, mayroon pang siyensya. Kailangan po nating ma-solve ang 4 na faktor sa banal na kasulatan para labis po nating mahanapan yung kanyang kaharian. Hindi tayo magturo doon. Wala doon sa taas. Wala. Magtanong kayo dyan sa mga matitibay o matataas na pinuno ng mga spiritual, hindi pa sila umaakyat dyan. Turo lang. Turo-turo lang. Pero wala tayong matibay na batayan. Kaya nga nagbigay ang Diyos na kung anong lugar, pero binanggit po ng Diyos, bansang nagkakabunga. Bansa. Alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansa. Wala namang bansa doon na nakabukod. Meron ba? Wala. Dito sa Pilipinas, tinawag na Pilipinas, ito na yung bansa natin. Mga kapatid. Mapalad po tayong mga Pilipino. Mapalad po tayo. Na pag dumating yung oras na yan, yung panahon na yan, na yung plano na ng Diyos ang maganap, may tayo na yung kanyang kaharian, ay siya na talaga yung kataas-taasan at kakilak-kilabot. Kaya pag binanggit natin kakilak-kilabot, ay naku po mga kapatid, talagang siya yung masusunod yan. Hindi kung sino-sino lang ang masunod. Siya na lang yung masunod. Siya ang may-ari ng kaharian. Siya ang may-ari ng lahat ng batas. Kaya nga mga kababayan, ang aming mahal na guro na siyang nagpatunay o nagtayo, siya ang nagtayo, nagrestro dito sa Pilipinas ng kaharian ng Diyos. Hanapin ninyo doon sa
Security Exchange Commission kung sino ang nagtayo doon. Walang iba kundi ang aming mahal na guro, mahal na hari, Pilimon Ondok Riambunanza. Ano ang kanyang nilagay doon? Kingdom of God. July 27, 1982. Tignan nyo doon, mga kababayan. Diyos lang ang magtayo ng kaharian. Kayo na ang mag-isip sa mga sinasabi po natin. Kaya nga mga kapatid, sa gabing ito, meron po tayong mga kapatid dito, mga hari at reyna, na isa ko rin mga kasamahan dito sa Quirino Province, na magpatunay din po sa inyo, magbahagi po sa atin na ang plano ng Diyos na pagtayo ng kaharian niya ay dito na po sa ating bansang Pilipinas. Kaya nga mga kababayan, sa gabing ito, maririnig po natin ang boses ng ating Reyna Gloria Abogado de Leon. Reyna Gloria de Leon. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.